Bago namatay ang lalaki, wala na ang buong sangkatauhan. Nag-iwan pa siya ng hindi mabilang na natutulog na mga dayuhan. Kapag natapos na ang kanilang pagtulog sa taglamig, madyay gising ang mga ito at sakupin ang mundo, ngunit hindi niya kailanman inakala na may 3 tao na nakaligtas. Pero kahit buhay pa sila, paano mapipigilan ng 3 tao ang 10,000 alien? Biglang umilo ang countdown sa pad. Gigisingan na sana ng mga alien si Jack, nauubusan na sila ng oras, itinaas niya ang kanyang baril at pinaputokan ang mga kaldero, pero napakarami nila, gaano man kabilis ang kanilang pagbaril, hindi nila kailanman masisira ang bawat pod bago matapos ang countdown. Tapos tumingin si Mi sa ibaba. Napansin namin ang napakalaking sistema ng supply ng oxygen ng barko. Kumuha siya ng palakol at pinutol ang isa sa mga tubo. Sa sandaling tumigil ang daloy ng oxygen. Ang mga alien sa loob ng mga pod na iyon ay nagsimulang pumihit sa sakit. Pagkatapos, ang bawat bahagi na konektado sa puntong iyon ay nagdilim at natagpuan ko ang tanging kahinaan. Agad silang 3 na naghiwa-hiwalay. Sinimulan nilang putulin ang mga tubo ng oksiheno sa buong barko. Sunod-sunod ang mga naputol na tubo, at parami ng parami ang mga tubo na nawalan ng kulay, at ang huling pangunahing tubo na lang ang natira. Sumugod ako palapit, handa ko na itong sirain, pero biglang may nangyaring mali. Sinigawan niya ang kasama niya na ihagis ang mga tubo gamit ang grabidad, hinaila ito palapit sa kanya, at nasaloko ang akto ng sakto sa oras na itinaas niya ito. Handa nang tapusin ang misyon, ngunit nang sandaling bumagsak siya, bigla siyang tumigil. Lumingon siya at tumingin sa pad sa tabi niya. Ang mga alien na natutulog sa loob ay mga bata. Hindi maintindihan ni Jack kung bakit ako natigilan. Itinaas niya ang kanyang baril at akmang magpapaputok, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama. Sa sandaling iyon, natahimik silang 3. Umabot sa 0 ang countdown.